Maraming pinagmulan ang lahat ng bagay, maraming puno ang lahat ng bunga. Noong unang panahon, bago pa man magpalit anyo ang mukha ng isang sinubungan, 10 magigiting, matatapang at marangal na mga dato ang siyang naglakbay mula sa Borneo upang tahakin ang landas tungo sa isla ng Panay. Ito ang Maragtas, ang alamat ng mga ninuno ng isla ng Panay. Ang Borneo nooy nasa pamumuno ng isang malupit na sultan na si Sultan Makatunaw. Kinamkam niya ang lahat ng yaman ng nasasakupan. Pinupugayan niya rin ng dangal ang mga asawa at anak ng dato. Doon na pagdesisyonan ng mga dato na humingi ng tulong kay Dato Sumakwel. Si Dato Sumakwel ay mabait, magalang at matulungin. Alam niya ang kasaysayan ng maraming bansa at may alam din siya tungkol sa paglalayag. Naguguluhan si Dato Sumakwel o kung siya ba ay papanig kabisig ang iba pang mga dato kung kaya tinarap niyang tanungin si Dato Puti. Nagpulong ng palihim ang 10 dato. Sila'y tatakas sa Borneo. Palihim silang naganda ng 10 malalaking bangka na ang tawag ay binihay o balangay. Mga pagkain, butong, binhi na mga halamang kanilang itatanim sa daratnan nilang lupain ang kanilang pinaghandaang dalhin. Ang mga taga Borneo ay kilala sa tawag na mga Bisaya. Mapayapa nilang nilalayag ang karagatan. Nakaraan ang ilang araw at gabi nilang paglalakbay ay narating nila ang Pulo ng Panay. Ang matandang pangalan nito ay Aninipay. Si Marikudo ang hari ng Aninipay at siya ay isang mabuting pinuno. Ang lahat ng pulo ay masaya, masagana at tahimik na namumuhay. Kilala rin sila sa pagiging masipag, matapat at matulungin sa kapwa. Sa Imbadayan, isang malaking sapat na bato sa baybay dagat, nangyari ang unang pagkikita ng mga ate sa pamumuno ni Haring Marikudo at ng mga Bisaya sa pamumuno ni Dato Puti. Muling nagpulong ang mga ate at mga Bisaya sa Imbadayan. Nagpahanda si Marikudo na maraming pagkain para pagsaluhan ng mga ate at ng mga Bisaya. Dumating mula sa loob ng sinubungan ang mga Bisaya. Habang nakaupo sa Imbadayan katabi ni Marikudo, ang kanyang asawa na si Maniwang Tiwang, nakita ng mga ate ang handog na regalo ng mga Bisaya. Ang mga lalaking ate ay binigyan ng itak, kampid at insenso. At ang mga babaeng ate naman ay binigyan ng kwintas, panyo at suklay. Ang lahat ay nasiyahan at naghandog ng isang sayaw ang mga ate. Tumugtog ang mga Bisaya ng kanilang sulibaw, pluta at tambol, habang ang mga lalaki naman ay sumasayaw ng sinurog, ang sayaw pandigma ng mga Bisaya. Matapos mabili ng mga Bisaya ang lupain sa isla ng Panay mula sa mga ate, ay hinati ni Dato Puti sa mga kasamang dato ang isla ng Panay. At yaon ang naging simula ng masaganang pamumuhay ng mga Bisaya sa isla ng Panay. Mula sa distrito ng Mako, ating tunghayan ang alamat ng Maragtas. Mahal kong Datong Paiborong, pagpamanin niyo po ang aking lapastangan. Subalit, may kailangan kayong dapat malaman. Ano yun, Tibong Sapay? At hango sa iyong pagsasalita? Naririnig ko po ang usap-usapan, mahal na Dato, na ang iyong mahal na asawa ay tatanggang halayin at pagsamantalahan at aangkinin ni Sultan Makatunaw. Kalapastanganan! Siya diyang tuluyan ng ninanok ng kamunduhan ang sultan. Sumubra na ang sultan. Kailangang bigyan na ito ng solusyon. Hindi na ito tama ang kanyang ginagawa. Subalit, mga kaibigan kong Dato, ano ang laban natin sa makapangyarihang sultan? Kailangan natin si Dato Sumakwel. Sa kanya tayo humingi ng tulong. Tama!
Datu Sumakwel, alam naming mahirap ang gagawin naming ito. Ngunit sadyang sumubra na ang sultang makatunaw. Hindi na makatao ang kanyang mga gawin. Hindi na kanais-nais ang lahat. At kung pag-aaklas ang siyang tanging sagot upang matuldukan ang ating lahat na paghihirap, sa tingin ko'y nararapat nating gawin ito. Hindi ko ninanais na dumaan sa isang tinakpan na hindi ko ipaglalaban ang aking karapatan at ang aking sinasakupan. Mayroon akong solusyon at dapat sumang-ayon ang lahat. Ano yun, Dato Sumakwel? Kinakailangang lisanin natin ang Borneo. Kailangan natin maghanap ng bagong lupain na malaya at maunlad. Tayo'y matatapat na dato, mapagmahal sa kalayaan. Ito ang ating dapat gawin. Ang Borneo ay ating lisanin. Isang magiting na araw sa inyo, Haring Marikudong. Mga dayo, ano ba ang daan ninyo dito sa aming isla? Kami ay nagmula pa sa Borneo. Kami ay naglayag upang makatakas sa kalupitan ng aming pinunong sultang makatunaw. Ngayon ay nais naming sanang bilhin ang lupang inyong sinasakupan. Ako'y tatawag ng isang pulong kasama ang aking mga konseho, aming pagpapasyahan kung kayo'y aming pahihintulutan na makapagpanirahan sa aming lupain.
thank you so much, entry number 7. And now let us welcome on stage entry number 8. Palawan, isa sa namumutanging isla dito sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang nagagandahang karagatan at mga yungib na kay bibigha-bighani. Lingid sa kaalaman ng nakakarami, nagtataglay sa ugat ng mga taga-Palawan ang epiko ng bayaning Sikudaman. Nagsimula ang kwento kung paano napanalunan ni Kudaman ang puso ng kanyang unang asawa na si Tuan Putli. Inilarawan sa epiko ng bayaning si Kudaman na dato ng kapatagan. Siya ay may 7 kalapate at tahanang napalilibutan ng liwanag. Siya ay may masalamangkang ibon, silinggisan, isang kulay lilang bakaw na nagdadala sa kanya sa iba't ibang lupain at kasamang nakipagsapalaran upang makapagtagpo ng mga asawa. Maraming tagpo ng sigalot ang matapang na hinarap ni Kudaman. Gayunpaman, nangingibabaw ang taglay niyang kahinungan at paghahangad ng katahimikan. Tinapos niya ang kasunduang pangkapayapaan at mabuting pagpapasya alinsunod sa tradisyon ng Palawan. Nasasalamin sa epikong ito ang iba't ibang tradisyon ng Palawan, tulad na lamang ng paggalang sa mga nakakatanda, pagpapakasal, at mga aspektong kultural. Ipinapakita sa epikong ito ang pag-aasawa ng maramihan, ang pag-ibig na walang hangganan, mga pinagpipitagan naming mga manunood. Ikinagagalak naming ibahagi ang epiko kung saan nagsimula ang unang sibilisasyon ng Pilipinas, ang Palawan. Mula sa distrito ng Laak, sabay-sabay nating tunghayan ang epiko ng Palawan, ang Kudaman! Dito ko siya huling nakita. Papayag ako na hanapin siya, subalit sa isang kondisyon, magiging akin si Tuwang Putli.
Samantala, naakit si binata ng alapaap kay binibining sa itang dagat. Ang asawa ni Kudaman nagkaroon ng pakikiapid kung kaya't nilayasan ni Tuan Putli ang asawa. Sa paglalakbay ni Kudaman, nakasulubong niya si Tuan Putli. Inalok niya ito ng nganga at tinanggap naman ito ni Tuan. Simula noon, si Tuan Putli ang naging pangunahing asawa ni Kudaman. Ang mas pinatibay na samahan! Habang naglalakbay si Kudaman upang mamili ng mga magagandang damit, nakilala niya ang binibini ng lunting punay at nagkaibigan sila. Binibini, maaari ba kitang makilala? Ang iyong mukha ay singganda ng pagkahabi nitong mga tela. Maaari ba kitang isama sa aking banwa? Ginoong, ang iyong mukha ay napakaamo. Ang sagot ko sa tanong mo ay oo. Tayo na, mga mahal kong asawa. Mga kapatid, maghanda sa gagawing pagtitipon. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan, biglang dumating ang mga di inaasahang bisita, ang mga Ilanon. Kudamay, kukunin namin ang iyong mga asawa.
Thank you so much. And that was entry number 8.